Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Here we go, mga palangga. Pinubutok niya ako. Okay, tignan natin si Liza Tanas. Okay? Mga bata! Ako nga pala si Kiko Matching! Ayan, ready na ba ang mga Kiko Matching ng bayan? Okay. Nakita nyo yan? Ay Facebook ni Lisa Marcos. Alam nyo, nakita nyo ng iba dito sa inyo. Pero, ulit-ulitin natin, mga bata! Handa na ba kayo na makita ang mga trolls ni Liza Tanas na dapat siya ay bitayin? Okay, look. Mga kababayan, unahin natin si Liza Tanas kasi ang sinasabi ng kanilang tagapagsalita na parang si para siyang si Manang Bola ng Batibot! Magandang umaga sa iyo, Pong! Ako nga pala si Kiko Matching! Naging aswang si Kiko Matching. Okay, go. Here we go. Okay? Katulad nitong nagko-comment sa kay Liza Tanas. The Philippines is ready to shine on the global stage. Wishing you all smooth preparation. Ako, naobserbaran ko na to. Itong mga posting ni Liza, yung mga nag-i-English na comment, di ba, na copy-paste. Okay, 30 followers. Okay, o, tignan natin ha, nakikita nyo. Nakakasunod kayo. Tignan natin ang mga komentaryo. Alright? Kasi gusto ni Castro, kasi binabaliktad nila, mga kababayan, na tayo ay paid trolls. Sila nga itong ang daming trolls. O, tignan mo ito, si Kuya Utoy Pares. O, pansinin nyo, ang sabi kay Liza Tanas, this is wonderful opportunity to highlight the beauty and diversity of the Philippines. So ito ang trolls, Locaret Castro. Okay, nabuangit. O, 11 followers. Okay, next. Ang sabi naman ng isa, Wrestle Hit. Ito yung mga palatandaan, yung mga kanilang trolls na hindi nagtatagalog, kundi nag-i-English na copy-paste. Lady expressed enthusiasm over the ongoing preparation of the Philippines hosting of the Asian Summit. Alam mo yun, para silang mga AI actually. Okay, 24 followers. Walang AI, walang puso, walang damdam. Ay, walang AI. Pag AI, walang puso, walang damdamin. Ibig sabihin, walang connect, walang engagement sa tao, human sa human, yung mga comments. Okay, here we go. Sports Maniac. Yan. Kasi nadidetect ko na yan kung sino ang trolls ni Liza Tanas. Okay, tignan mo, sport events, 19 followers. Okay, tignan naman natin dito. Okay, eto si, hanapan natin ang pangalan. Ito si, pangalan nito, ito Anisha Chin. Alright, ayan, 202 followers. Pero tignan mo yung itsura ng kanyang Facebook profile. Ito ay isang troll. Sabi ni Patrick Mayer. Okay, si Patrick Mayer ay hindi mo alam kung Indian or Myanmar o Cambodian. Okay, di ba? Yan ba yan? Hindi po yan totoong tao, kaya dapat talaga panagutin mag-a-agree ako sinabi ni Locaret. Pero unahin niyang tagpasin yung amo niyang sindikato. Dahil sinasabi niya, ito daw ang mga trolls ay hindi na nagpapahayag ng expression o ng freedom of expression. Totoo naman siya. At ang amo niya na pinagsisilbihan ng
ng manang bola na yan ay mismo ang nagpapakalat ng trolls. Ito nga dapat imbestigahan ito ng mga ulupong dyan sa Congress. O, tignan natin ito. Okay, ito English. I hope we show Asian how great our country. O, tignan mo. Ayan, nakatalikod, automotive, aircraft, and boat. Page siya. Ang mga nagko-comment, mga page. Hindi tao. Alright? Okay. Shop ka na. Okay, tignan nyo, napansin nyo? Mapapansin mo, shop ka na. Page. Okay, clothing, 3 followers. Hindi po siya personal account. So, mga ginagawa-gawa nilang page para mag-comment ng sila ang nagko-control. Ito, tama ang sinabi ni Locaret Castro, na nagko-control ng naratibo para sabihin na si Lisa Tanas ay hindi butod, hindi mudlo, o mabuting ginagawa. Tignan mo itong si Queen's Legend. Page yan. O, tignan nyo, page. 3 ang follower. O, ito, yung Gab-Gab. Okay? Si Marcos Jr., ang kanyang profile picture. Page din. Okay? Kaya pumunta ka sa ano ni Bangag Jr., ganito din. Okay? Lupang Sinilangan. Hindi nyo ba napapansin? O napansin nyo na, yung pattern. Hindi po ganyan mag-comment, hindi po ganyan ang organic na comment. Bakit puro page? Bakit hindi personal? Eto, tignan mo, trip shop. Page din. O punta tayo sa mga random Facebook. Puntahan natin. Ayan, kasi alam nyo na yan eh. So puntahan natin ang Facebook ko. Okay? Puntahan natin si Boljakan. Okay? Tignan natin, 162. Dapat milyon-milyon na yung followers natin. Pero syempre, ayan, naka-live si Palangga. So tignan natin, ayan, yan, may mga comment kayo, si Giovanni, nakikita ko. Wag na yung live na yan. Dito tayo sa luma. Dito sa vlog ko nung nakaraan. Okay? Wag yan mga reels na yan. Ayan, wag yan. So yung video natin kahapon ba yon? Nag-video tayo. Gusto niyo yung pagmumukha ni Lisa Tanas? Okay, tignan natin. Ito. Katulad nito, 572 comments. Tignan natin, ha? Tignan natin yung mga comments sa atin. Okay, tignan natin to si Rolf. Ito, English. Diba? Yan ba ay page? Hindi. Si Rolf G. Tanyola ay personal account. Okay, personal account siya. Si Carlito, personal account. Ibig sabihin, tao sila. Hindi sila page. Si LV Castillo from Calawag, personal account. Nakita niyo yung pagkakaiba? Diba? Yan dito niyo makikita mga kababayan kung sino ang talagang nagpapakalat ng ng mga trolls. At tama itong si Manang Bola. Tanggalin na natin to. Okay, tanggalin na natin yung alindog ko diyan. All right? Alright. So makikita ninyo, yan, nagpapanik na nga si Ngagva. And that's true. Stop na natin yung sharing para makita ko ng buo yung aking Feslak. Alright. Si Duquesa, how are you? Palanggingging. Alright. So yun yung troll army ni Bangag. Actually, paulit-ulit na lang tayo. So ngayon, sinasabi nila na tayo ay bayad at tayo ay narko, bayad tayo ng pogo. So paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo. Alam nyo, eto yan. Yung mga Ensimada vloggers at yung mga bumaliktad, actually nakakaawa. At itong si Locaret Castro, wag na tayo magmaang-maangan. I have a lot of evidence na may mga ebidensya kasi na ito ay protection na hindi mo pwedeng ipakita. Depende na lang kung aatakihin ka ng mga taong ito. Okay? So far, tahimik sila. Wag na kayong well, you guys are smart naman. Tira ng tira kay Sara, tira ng tira kay Pangulong Duterte. Lumubo na nga sila. Lumubo itong mga Ensimada vloggers na lumalamon sa kaban ng bayan. Huwag na kayong you know what? Nakakatawa kasi. Alam mo, dito ko nakikita, even yung mga taong kakilala ko in the past, na akala mo may paninindigan, may pinaglalaban, kapag pera pala ay uhaw sila. Kahit magmumukha silang tanga. Sumusunod sila. Kasi yung iba, takot na ganituhin, na makasuhan ng administrasyon. Ang marami dyan. Ang iba, mga bumabaliktad, kaya sila bumaliktad.
Dahil kakasuhan sila ni Satanas. Yung ibang mga bumaliktad, takot sila nakasuhan o ipapatay ni Satanas at ni Bangag. At pag may isa dyan, okay? Hi! Reyna, Edwin Amora, nagkatagpo din tayo. Palangga, I miss you. Punta ka na dito sa amin, nila Ronti. Anyway, so yan yung totoo. Even yung mga taong kakilala ko in the past, wag na tayong maggaguhan. Yun nga lang, naaawa lang din ako sa kanila. Imagine mo talagang lumulobo sila, talagang busog na busog sa pera ng bayan. Maiintindihan ko kasi takot sila na makasuhan. Hindi nila kayang lumaban kasi wala silang pera. 'Di ba? Wala daw tumutulong sa kanila, walang Duterte na nagbibigay sa kanila ng pera. Yun lang kasi yun. Nalulungkot ako para sa mga taong ito, patulad ni Lucaret Castro, na nilunok nila yung kanilang mga, wala namang prinsipyo ito si Castro. 'Di ba? Kaya, wag ako. Okay? Actually, habang may mga nagsisend sa akin ng mga link, natatawa lang ako. Sabi ko, wag yun na lang pansinin. Nakakaawa, takot kasing patayin, takot makasuhan, at gipitin ni Satanas. Yes! Sabihin niya sa akin, Marlica, ang dahil mo namang sinasabi, may ebidensya ka ba dyan? Di hamunin niyo ako. Yun lang naman yun eh. Di hamunin niyo ako kung sino dyan. Okay? Nakakilala ko in the past sa mga nakasama ko sa dati, yung mga ensimada na yan, na, na maghamon. Yung matapang na maghamon. At, alam niya na siya ay isang nadakot, naduwag. Wag ako. Kaya ako pinagtatawanan ko na lang yan, mga yan. Okay? Wag mo na lang pinagtatawanan ko na lang yung mga yan kasi nakakaawa. Nakakaawa sila. Ang pinipilit kong intindihin kasi nga kakasuhan ni Satanas o ipagurgur, kaysa naman kakasuhan daw sila at ipagurgur ni Lisa, babaliktad na lang sila. Nagkapera nga naman sila. But that's not me. Ako, I have 4 cases, 1 dismissed, 3 I'm still battling sa mga buwaka ng ina kasi meron tayong prinsipyo. And now look at EB, Elmer Hugalbot or Jugalbot and di ba? At si June Abines. Kami 37 vloggers. Si Edwin Amora kasali dyan. Attorney Glenn Chong, di naman vlogger yan. Andyan si Crisette, si Attorney Trixie. At sino pa lahat kami? Imagine mo, 37 vloggers na associated sa No, actually, personally, I'm not associated with the Dutertes. Okay? Hindi naman kami magkaibigan eh. Na nag-uusap kami katulad ng relationship ko in the past. Kay Bangag, di ba? Wala. I'm just fighting kung ano yung totoo, kung ano yung paninindigan ko. Kaya, maiintindihan ba natin yung mga vlogger na bumaliktad dahil unang-una takot silang makasuhan? Takot sila kay Lisa na gurgurin sila? Gipitin sila? Yan yung totoo. Huwag na tayong magmaang-maangan. Huwag na tayong, dapat nga mahimik na lang kayo eh. Okay? Tinira ba ako? Wala naman tumitira sa akin so far na di ba? Meron ba? Huwag na tayong maggaguhan. Ako may pagmamalaki ko sa inyo. Nalalabanan ko ito hanggang sa huling hininga ko na hindi ako babaliktad. Di ba? Hindi ako babaliktad kasi natakot ako, wala kang pambayad sa lawyer or takot kang mamatay. Hindi ako takot mamatay. Kahit harap-harapan ng labanan sa mga julul na ito, kung lalaban sila ng harapan. But the problem, hindi sila lumalaban ng harapan. So, gagawin lang natin, mag-ingat lang tayo, na hindi tayo makuyog ng mga assassins ni Satanas. Pero, well, they know it eh. Naaawa lang ako sa inyo. Alam nyo, kung ako sa inyo, just keep your mouth shut. At magkaroon na lang kayo ng peaceful life. Kasi, what's the point? Diba? At saka, yung iba dyan, pinagtatawanan kayo ni Lisa, ni Embalsamado. Diba? Kasi kaya niya kayong paikutin sa mga kamay niya. Yun lang pala, tatakutin ko lang pala tong isa ko, ito, mga ito.
at kakasuhan and everything. Tiyan mo, nag-turn 180 degrees. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, I try to understand them na hopeless case. Walang takot maapektuhan ng buhay nila. And iba-iba ang approach ng tao. Merong mga tao na walang takot na lumaban. And congratulations to the 37 vloggers, kami, at hindi pa vloggers na pilit na ginigipit. I salute you guys. Kasi ibig sabihin, putang ina, palaban kayo, maisog. Ang lalo na kayo nasa Pilipinas. 'Di ba? Lalo na kayo nandiyan. Tangay na, dapat talagang magkaroon ng talagang itong 37 vloggers na ito, ipakita ninyo na solid kayo sa Pilipino. 'Di ba? Alam naman natin in the past may mga eksena between DDS vloggers and everything. But normal lang 'yan. That's normal na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan paminsan-minsan. Pero sa ganitong panggigipit ni Lisa Tanas, di ba nga junior, ginagamit nilang mouthpiece si Manang Bola. Ba, baby, bobo! Panagutin ang mga vlogger. Di ba? Parang tangang buwaka ng Genemis. Ibig sabihin, kailangan nating maging solid. Kasi, alam mo, maganda rin ito yung nangyayari sa atin. Tapos nakikita natin na hindi dapat pala tayo nagbabakayan kasi isa yung layunin natin. And that's good. Ako, nakita nyo ba na may mga inaaway ako na vloggers? Mabait ako. Hindi ako nagpapatuli. Di ba? Mabait ako kasi one day, minsan iniisip ko yung mga tumitira sa akin, magising kayo na tama yung pinaglalaban ko. I'm thankful, magkasama tayo. Okay, go na tayo. Comelec nang haharas. O ito, pinag-usapan namin kanina. Itong si George Garcia, di ba? Itong si George Garcia ay hinaharas itong attorney na attorney, what's the name? Respicio. Okay? Okay. Si attorney Respicio, isang lawyer, IT, CPA, like attorney Glenn Chong, dahil siya ay nagpalabas ng video awareness na kung saan na pwedeng ma-hack at pwedeng imanipula ng Comelec, okay, well, Comelec, okay, ng hacker ang ating halalan. Tingnan mo ginawa sa kanya. Kinasuhan siya. Ang gasto sa kanya ay what? Ang sabi nga niya, obsolete na itong batas na ito. I mean, parang hindi ito popular na batas na ginagawa, which is, okay, ano sabi niya kanina? Okay, Article 154, Revised Penal Code, Publication and Unlawful Utterances. Na ibig sabihin na ang nilalaman daw ng kanyang video na awareness ay ito ay labag sa batas. Okay? Dahil ito ay nakakasira sa estado natin, sa estado ng Pilipino. 'Di ba? O sa buong Pilipinas. Dahil nagpapakalat siya ng illegal or unlawful nga or kasinungalingan. Paano maging illegal o unlawful ang nagsasalita na eksperto sa kanyang field? Abogado pa. Di ba na matino, hindi katulad kay Lucaret Castro, na pinapaliwanag niya na pwedeng manipulahin ang makina through that source code, access code, okay, na pwedeng baguhin ang resulta ng halalan. Kaya nga kanina sa usapan namin with Attorney Glenn Chong, siya, ang dami niyang sinasabi patungkol dito sa pandaraya ni Lisa Tanas, yung patungkol sa source code na yan, access code na yan, sa lahat ng pwedeng kargahan ng SD card, at kung ano pang pandaraya. Pero never ever silang nag-file ng case against Attorney Glenn Chong. Bakit kaya mga bata? Ano sa tingin ninyo? Bakit hindi nag-file ng kaso ang mga bangag kay Attorney Glenn Chong? Ba, baby, bobo, perlas na bilog, sabihin mo, wag kang tutulog-tulog. Anyway, bakit? Kasi may hawak na ebidensya si Glenn Chong na gugulantang sa magang pagmumuka ni Lisa Tanas. Okay? Takot ang mga buwaka ng Genemes kay Glenn Chong kasi maraming ebidensya. Alright? Pero dito, matalino naman to si Respicio. Okay? I hope, we're supporting you, sir. Okay? And I hope makipag-collaborate ka kay Attorney Glenn Chong at, mag-ano kayo,
Pag-aralan ninyo kung paano nyo boljakin yung COMELEC na yan. So, eto yun mga kababayan, bakit tayo hinaharas? Pinatanggal nila yung video Pinatanggal nila yung video ni Attorney Respicio dun sa awareness video niya. Bakit nila pinatanggal? Hindi ba dapat i-preserve nila as evidence yun? Dahil siya ay kinasuhan, di ba? So, ibig sabihin, yes, so he is a CPA lawyer. Sabi ni Edwin Amora, Palangga, okay? Bakit nila pinatanggal? Dapat i-preserve mo yung ebidensya. Hindi pa ba malinaw sa sikat ng araw na itong buwaka ng inang George Garcia at Bangag at si Lisa Tanas, lahat ang author niyan, inuutusan niya na harasin nyo itong mga tao about sa election kasi dadayain talaga nila yung election. Kanina na pag-usapan namin din yung tungkol sa online voting na walang information dissemination ang mga embahada ng Pilipinas sa Canada, sa Europa o sa iba pang mga lugar at hindi ipinapaliwanag sa ating mga overseas absentee voters kung paano ang gagawin nila. Nabanggit ko nga doon na isa sa mga in-raise ko na katanungan kasi yung mga elderlies natin, mga elder sisters natin, ating mga lolo't lola, nanay, na hindi naman ganun kateki, dapat na mayroong information dissemination kung paano ang gagawin na sa online voting. At yung online voting na yan, intended yan para talaga dayain ang halalan o ang boto ng OFW. Why? Kasi alam ni Lisa Tanas, alam ni George Garcia, alam ng Bangag administration na hindi sila mananalo sa overseas voters. Yan ang katotohanan dyan. At saka IT auditor yan. Huling-huli si COMELEC, sabi ni Reyna Elena Edwin Amora. So yun nga, alam naman natin yan. So kaya ngayon, ang intensyon ng online voting na yan, para dugasin, para dayain kayo. Kaya nga nagtanungan kami kanina, ano ba ang ultimate solution? Sabi ni Prof. Ana, hindi election ang ultimate solution. Ako, the ultimate solution is to gurgur all the bangags. Imagine nyo kung magurgur nyo lahat yung mga yan. Di ba? Matanggal lahat ng mga hinayupak na yan. Eh di, magkakaroon ng, sabi nga kanina, marireboot yung bulok na sistema. So kaya ito yung pangaharas nila sa atin, mga kababayan. Ito na yung pangalan nito. Ito na yung bunga ng mga bunganga natin. 'Di ba? Mahal na rin. Ito yung bunga ng mga bunganga natin, kaya tayo sinusuppress ng ganito. Yung ating mga karapatan na magsalita ay sinusuppress tayo. Tapos yung mga ensimada, syempre, sila ay mga tagapagtanggol ni Bangag. Kahit nakikita nila, ay ba dyan, alam nila adik si Marcos Jr. Pero takot sila. Takot sila dahil magurgur sila, makasuhan nga naman. Maintindihan mo naman na ang pag-file ng case talaga sa Pilipinas ng mga buwaka ng inang mga politikong ito para bigyan kayo ng burden, para pahirapan kayo sa inyong mga finances. Siyempre, kung wala kang pera, paano ka makakalaban sa mga to? Di ba? Madi-default yung case mo. Panalo na sila. Katulad ng ginawa nila sa akin, di ba? Nung unang kaso, nagpakalat sila ng kasinungalingan na si Maharlika ay matatalo. 99.9% ay panalo sila at sila ay makakukolekta ng $2 bilyong sa akin. Di ba? Dolyar, million lang pala. Excuse me. Okay? $2 million. Ano nangyari sa kanila? Nakolekta ba sila ng $2 million? So, ito yung propaganda nila. Ito yung pangaharas. Ito yung pananakot nila. It just so happened na yung alindog ko hindi nagpatinag sa buwaka ng inang Lisa Marcos na isang kidnapper, isang imbalsamado ang pagmumuka. Now, i-defend nyo ngayon si Lisa Marcos dahil what? Hindi siya binugbog ni hindi siya binugbog ni Bangag. 'Di ba? Ang nagbugbog sa kanya yung doktor na nagsisimula sa letter A. Yeah, yun daw ang bumugbog sa kanya. Dapat na tinuslok niya na sa mata. Dapat in-inject mo na yung filler doon para naman naging hero ka, Dr. A. 'Di ba? Para naman may nagawa kang kabutihan sa bayan. Dapat tinuslok mo na sa mata para diretso na. 'Di ba? Nakita mo? Wag yun nang i-defend. Dahil si Lisa Tanas, kahit anong gawin niyang pagpapapiller, pagpapabotox o kung ano pang
a procedure, ang kailangan sa kanya, total, dapat overhaul, okay? Ipabulkit bala ang iya nga giti. Lisa, imo bala giti, ipabulkit mo. Yan. Kahit anong gawin ni Lisa Tanas na magpapa-beauty, never ever magiging beautiful yan. Why? Para naman kayong walang alam. Kahit kayo ay hindi medical, nawala kayo sa medical field. Hindi po ay epekto ang gamot sa taong laging kargado ng pulburon at kargado ng alak. Diba? Kahit ilang formalin ang isaksak mo dyan, hindi na titigas ng titigas yan. Diba? Ngayon, hindi na yan, huwag ka na mangarap, Lisa Tanas, buha ka ng inakang hinayupa ka. Magnanakaw ka, kidnapper ka pa, at ngayon, gusto niyo ng bagong chika bumbum. Parang namiso yata yung alindog ko sa mga ganitong klase, di ba? Hoy! Bilat! Ano yung naulinigan ko? Okay, ito ha. Ito si Polidong, yung Polido na binigyan ng Hermes ni John Vic ayon sa ating source. Oy, John Vic. Yung DILG secretary. Okay? Alam niyo ba kung ano chika bumbum? Ayon sa ating source, hoy John Vic, crush ka daw ni Imbalsamador. Imbalsamado pala. Napag-alaman natin na naisip John Vic ay favorite na ngayon ni Lisa Tanas. Kasi pinapangarap ni Lisa Tanas ayon sa ating source na matsyuk-tsak siya ni John Vic. Diba? Ew! Paano na yung polidong-polido? Imagine mo, kung mangyari yung tsuktsakan, matapos isaw-saw doon sa polidong-polidong kipay, tapos isasaw-saw mo yung oh my God! Kadiri! Diba? Yan. Boses Boses puso. Lakad-lakad sa batuhan. Mga baboy, diba? O yun ang napag-alaman ko na itong si John Vic ay crush ni Lisa Tanas. At gustong magbika-bika daw ng kanyang kipay dahil crush siya ng bonggang at hindi yun nagtatapos. Wala naman tayong pakialam sa mga crush nila. Crush, na yan eh. At sinasabi ni Lisa, kaya magkaaway talaga si Tamba ngayon at saka si John Vic. Si Lisa Tanas. Why? Kasi ang pinupush ni Lisa Tanas sa mga business sectors katulad na lamang kay Mr. Pangilinan, di ba? Paano ko naman nalaman yung mga ganyan? Baby! Paano naman nalaman ng lala ninyo na crush ni Lisa Tanas si John Vic? Di ba? So, ibig sabihin, chinichika daw. Diba? Mag-ala Christopher Min tayo ngayon. Alright? So, itong si Lisa Tanas ay pinupush niya na maging presidente sa 2028. Maging presidentiable. Tatakbo sa presidente si John Vic Remulla. Kaya siguro, kapalit ng bika-bika, ito lang ang tanong ko, John Vic Remulla. Kaya mo bang ituton ang isang... Ay, ambot sa inyo mga linti ka mo, nadadamay ako dito. Sige na lang, ilongguhan na lang. Ikaw, John Vic Remulla, sarangan mo ba ituton inang gaga na ang iya po tayo ang iya bilat ulbo-ulbo na parang puro formalin. Sige gid abi, Commander Aguila. Kaya mo bang mula sa pulido, maitot-itot ka gid dito? Kasi type ka daw eh. Type ka daw, kaya ka ngayon pinupush na ikaw ang maging presidente over dito kay Tambaluslos. Syempre, nakakahiya naman kung si Lisa Tanas, pantasyahin niya si Tambaluslos. Hindi magkakaroon ng enkwentro kasi pareho silang butod. Paano papasok yung espada kung sila ay parehong butod, di ba? Ay hanggang hanggang jugjugan na lang na ganon. At least medyo si John Vic, medyo pati puno, di ba? Papasok talaga yan, Kadiri. Kadiri, no, Carlo? Kadiri talaga. Oh my God. John Vic, yan ang hamon ko sa'yo. Maitot ka gid sa'yo, linti. Ay, ambot. Imagine ninyo, kadiri talaga. Imagine ninyo, kung itoto ni John Vic, di ba, si Lisa Tanas na bangag sa alcohol at sa pulburon, tapos yung mukha niya, tinuslok pa ni Dr. A.
Oh, 'di ba? Nakita niyo yung kanyang muka, 'di ba? Parang siopaw na panis o ensimadang panis. Gaga ka. Ang punto de vista ko, sabi ko nga sa mga nag-e-enhance ng inyong mga beauty, wala akong pakialam. Okay? I respect you guys. 'Di ba? Magkakaiba tayo eh. Pwede ka naman sabi nga nila kapag nagtama ba? Kung gusto mo na magpa-botox or mag-enhance ng iyong beauty, bata ka pa lang, umpisahan mo na like in yung 25, 30s. Base doon sa mga nabasa kong article, I don't know kung gaano ka-true yun. Pero hindi mo na pwedeng pagandahin ang kuro-kurubot. Di ba? Paano mo na pagandahin yan? Oy! Di ba tigulang na mahunit na, linti? Di ba? Kahit ituton mo na si Lisa Tanas, waay na na. Ang magwa dira, baka pulburon. Magsirit-sirit gid. Ay, ambot sa inyo, Ninsky, katawa-tawa kagida. Sabi ni Nora Nuesca, maantot na daw yung kipayla. Boom! You know, kidding aside, kasi ang involved dito, alam mo kahit itot-itot ang ginaistoryahan natin, at stake ang kinabukasan nyo dito. Ano bang kapalit ng itot-itot na gusto ni Lisa Tanas? Bakit niya, ayon sa ating source, bakit niya pinoprograma? Kasi crush niya. Namatay na kasi yung crush niya, di ba? Ano, sige nga, yung mga nakakapalo sa akin, sino ang crush ni Lisa na natsugi? Na questionable pa nga ang pagkamatay nun eh. Dapat nga i-forensic yun, baka nilason yun eh. Hi, Joseph from Belgium. O, sino yung crush ni Lisa na namatay na? Okay, si Susan Bartolome Wagar, nakuha niya. So, ibig sabihin, nagbago na naman siya ng crush. Kasi, akala ni Lisa Tanas, yung itsura niyang kuro-kurubot, namamaga na ngayon yung pagmumukha niya dahil tinuslok ni Dr. A. Oy, Dr. A, nasira tuloy yung karir mo. Tangay na, kung ako, di ako pupunta sa'yo. Tangay na yan ang model mo, si Lisa Tanas. Oh, pupunta ba kayo dun sa doktor na, you know, nag-bulkit, nag-vulcanize sa pagmumukha niya? Matakot ka. At eto yan. Okay, fine. Sa kabila ng kargado si Lisa ng kanyang alak, pulburon, hindi natatablahan yan, mga kababayan. Pero, ang nababasa ko doon sa paglabas sa video, siguro sabi ng doktor niya, ay hindi, okay lang yan. Siyempre, alam nyo, itong mga doktor na ito, itong mga nasa cosmetic world na ito, mga mambobola yan. Hindi madam. Normal lang yan. At saka, okay lang yan. Magandang mag-shades ka na lang. Kaya nga siya nag-shades. Kasi kung mapapansin mo yung video, hindi pa siya ganun kamaga. Kaso lang siguro, during the process, habang sila ay nagkuseremonya, meron pa si Bangag Jr. na sinabi, parang tinawag niya pa, and my beautiful wife. Kailan naging beautiful si Lisa Tanas? Diba? Ugly in and out? Hindi lang yun. Beyond repair na yan si Lisa Tanas. Yung pag-uugali niyan, nilagpasan niya si Satanas actually. Diba? So mabalik ako dito sa overhauling o sa vulcanizing. Ipabulkit bala ang bilat mo, Lisa, para kahit papaano, you know? Para kahit papaano, lumiit naman yung kipaylabo mo. At ikaw, di ba, sa dami mo ng ginagawang kabalbalan, busy ka sa pagnanakaw, busy ka sa panghihidnap, pati sa itot-itot, gusto mo pa maging busy. Ngayon, ang tanong na lang natin kay John Vic, kaya mo ba? Ituton si Lisa, oh my God. Kapalit ng presidentiable o ng pagiging president, suportahan ka niya para magpresidente ka, pisting yawa. Lahat ng ito'y pagtatakip sa rumaldumal na ginagawa, ulit-ulitin natin. Lahat ng ito, kapalit ay pantatakip, damage control, pagko-cover up ni Lisa Tanas at ni Bangag sa pambabalahura nila sa pera ninyo. National budget, paggigipit sa vloggers, flood control, pagnanakaw, PhilHealth, name it, buy scam. Diba? Sabi nga ni Mindgrain. Lahat ito pagtatakip. Tignan mo yung ginawa ni Manang Bola, ni Castro. Magandang umaga! Ang intensyon ng ating Pangulo
ay hulihin ang mga vloggers. Imagine ninyo, ang trabaho niya ay para hulihin o pagparusahan ang mga vloggers only sa bangag administration. Madaming pwedeng gawin ang isang spokesperson kung sila ay gumagawa ng tama. Pero hindi nga sila makakapag-deliver ng mga matatinong salita, kaya gagamit sila ng batibot way, di ba? Ng mga ganong kadyotahan. Kasi hindi mo, beyond repair na ang bangag na administrasyon. So ang punteryahin, ang Pangulong Duterte, na in the past, lahat 3 years na si Bangag. Wala siyang ginawa, para din siyang sinoy-noy. Si Boy Sisi. Sisihin ang presidente, sisihin lahat. Kung di ba naman gago yung buwaka ng inang bangag na yan, eto, tignan nyo to. Kung si Duterte ay hindi maayos ang pagpapatakbo niya ng gobyerno, in the first place, kung matino yan si Bangag, hindi yan nakipag-alyansa sa mga Duterte. Pero dahil user, itong si Bangag, diba? Si Amy Marcos, kaya sila dumikit sa mga Duterte. Kaya paano mo papaniwalaan ng Bangag? Salta na salta ngayon. Previous administration. Duterte. Putang ina. Wala nang ibang dialogue kundi Duterte. Alam nyo, the only, what you call it? The only panangga, or anong word doon? Para ma-counter. The only way para ma-counter mo ang mga negative or negativity na binabato sa'yo ay yung performance mo. Hindi ba dapat ipakita ni Bangag kung ano yung mga performance niya? Like yung bridge diyan na natumba, na pinag-usapan natin kagabi. Imagine mo sisihin na naman kay Duterte. So bawat kapalpakan ng gobyernong Bangag, si Duterte. Di ba? Excuse me. Si Duterte na lang. Wala siya pinagkaiba kay Noynoy. Di ba si Noynoy na-question din ang kanyang mental capacity. Si Bangag, hindi lang basta nako-question. May ebidensya na siya ay nag-addictus benedictus. Siya ay addict. Nakita niyo naman sa video kung paano nila pagtakpan. Hindi lang yon. Nasundan na mga testimonial ni J.M. Morales nung araw ng kagitingan, yung kanyang pulburon dito. Ewan ko nga sa inyo eh. Kaya nga kung ako tatanungin ninyo, well, yun nga, it's a constitutional na every 3 years ay nagkakaroon tayo ng midterm election or election, di ba? So wala tayong magawa dahil constitutional yan. Pero kung ako talaga tatanungin nyo, wala rin mangyayari yan. Okay, fine, maipanalo natin ang ating mga kandidato para nga poprotektahan si Inday Sara sa kanilang, naambang impeachment na yan. Pero ang bottom line ng buhay natin, buhay nyo pala dyan sa Pilipinas, paulit-ulit na lang. The only thing, ito nga naisip ko lang to ngayon, kung kaya nyo mag-spend ng time during election day, like sa May 12, para ipahayag ang inyong sagradong boto na dadayain din naman ng COMELEC at ng mga bangag. Oy, tangina mo, George Garcia. Di ba? Bakit hindi kayo mag-spend ng isang araw para ilagay ang boses ninyo diyan sa kalsada? Ipahayag ninyo lahat. Kasi wala naman mangyayari dyan. Mag-election man tayo, magnanakaw pa rin mga buwaka ng inang yan. Whereas kapag kayo ay lumabas, gamitin nyo yung isang araw na yan para isigaw na ang presidente nyo ay isang adik, bangag. Hoy, kumusta yung mga natuli ng mga brusko dyan? Ready na ba kayo? Hindi pa rin kayo tuli. Wala na po solusyon kundi gurgurin ang mga bangag. Wala na ibang solusyon. Ano ba naisip niyo solusyon? Ha? May naisip ba kayo? Ano naisip niyo solusyon? Mayroon ba? Obit Galve, Black Eye, There's No Love. No, hindi siya sinapak ni Bangag. Tinusok nga si Lisa Tanas ng formalin, kaya imbalsamado ang mukha niya ngayon. Di ba? Ang tanga-tanga, di ba? Kung ako ganyan, magpapahinga muna ako. Pero syempre, ang press release nila dyan,
Ay, ang sipag-sipag naman ni Lisa Tanas. Kahit tinuslok na ng formalin ang pagmumukha niya, nagtrabaho-trabaho pa rin. Julol! Hindi na-anticipate ni Lisa Tanas na magkakaroon siya ng bulging face. Na parang bola ng exercise ball, yung malaki, di ba? Yung kanyang pagmumuka. People's Revolution na lang ang pwedeng solusyon, di ba? Sabi ni Luz Roslin. Exactly. Di ba? Never na sinisi ni Tatay Digong si President Aquino, sabi ni Hilvis Siapno. Yes, hindi mo pwedeng sisihin ang nakaraang administrasyon. Dahil ikaw na yung presidente, dapat itama mo na. Kaso, tulad nga yung bridge, 'di ba? Na bumagsak, ano 'yun mga kababayan? Isinisisi pa sa what? Sa nakaraan. Katulad na lamang ng kidnapping, yung batang pinutulan ng daliri. O ano sinisisi nila? Ano sinasabi nila? Hindi lang naman daw nangyayari ang kidnapping sa panahon ni Bangag Jr. Anong kaputahan yan? At mali-mali yung statement ni Tony Remulla na una sinabi niya na ang pamilya nitong bata na kinidnap sa British School of Manila ay nagninegosyo ng pogo. Sino ngayon ang fake news sa John Vic Bangag? Yung unang salvo nila, yung unang pagpapakita nila sa mainstream media na sinasabi nila na ang pamilya ng mga bata, ang negosyo ay pogo. Tapos lumabas si Teresita, yung founder ng yung Chinese Chamber something. Kasi historically yung anak no nakidnap, napatay yata doon yung panahon ni Erap, right? Teresita Ong ba yun? So anyway, ipinaliwanag na hindi naman pala sangkot sa pogo ang pamilya. Nagbigay ba ng erratum? Nagbigay ba ng apology? Ikaw, John Vic Remulla, bago mo ituton si Lisa, okay, dahil gusto ka niya eh. Di ba? Cash ka niya eh. O nagbigay ka ba ng apology sa mga na-miss ko ba? Nagbigay ba kayo ng statement? Na i-retract nyo na sinabi ninyo na ang magulang nitong batang pinutulan ng daliri ay mga pogo operators. Sino ngayon ang sinungaling? Sino ngayon ang fake news peddler? Hindi ba itong bangag na administrasyon na ito? Kaya gusto nila akong ipagurgur. Diba mga palangga? Kailangan talaga nating puruhan itong mga hayop na to bago pa mag-ito tayo si John Vic at saka si Lisa. Papayag ba kayo? Okay, ito yung tanong ko ngayon. Papayag ba kayo mga palangga nga ituto ni John Vic si Lisa kapalit ng presidenteng support niya for presidential in 2028? Kasi ang original plan nila si Tambaloslos ang kanilang kandidato. Sabi ni Congressman, papayag daw. O, di ba? So yun, para maganda, ang advice ko lang sa iyo, Tambaloslos, para hindi kayo nag-aaway ni Lisa Tanas at hindi mabaling ang kanyang atensyon kay John Vic. Mag-threesome na lang kayo. Di ba? Mag-threesome na lang kayo ni Imbalsamador. O, Imbalsamado pala. O, sabi ni Wildflower, payag daw siya. Sabi ni Carlo, kadiri daw. O nga, kadiri talaga. Now what? Kumusta naman, Reyna Elena? Kumusta naman ang Amerikana kong kaibigan? So recently, alam niyo ba na nagkaroon ng meeting dito sa Oval Office, 'di ba? Parang Malacanang, sa White House, para a counterpart o equivalent ng Malacanang sa atin sa Pilipinas. Na kung saan itong si Zelensky na isa ding Judictus. 'Di ba? Manang-mana kay to eh. Manang-mana to kay Bangag eh. 'Di ba? Nagkaroon ng pag-uusap dito sa Oval Office na kung saan itong si Lolo Trump ninyo ay talagang gusto niya sanang magkaroon na nga ng deal kahapon na mapermahan nila na kapalit ng tulong namin ng mga taxpayers dito para matigil na magkaroon na ng ceasefire o end yung war between Russia and Ukraine, pumirma itong si Zelensky na kapalit ng pera namin ng tulong, billions of money ng mga Amerikano o ng mga taxpayers
ay yung deal na kung saan magkakaroon kami ng access sa kanilang mga earth minerals. Yung mga mga ano ba, mga minerals ng lupa na kung saan ginagamit sa technology o paggawa ng mga military o ng mga weapons o kung ano pa man. Kaso nag-arrogante nga itong si Zelensky. Manang-manak ay bangag na talagang gusto pera-pera lang or makaisa. So for sure yung iba sa inyo na napanood kasi nga ang ibubuod ko na lang, gusto ko sana basahin yung kanilang conversation, pero ang pinakabuo doon, ang gusto ng aming presidente na si Trump, kasi nga na negosyante itong lolo mo na ito yung deal natin. Bibigyan namin kayo ng funding ng kung ano yung kailangan ninyo, pero dapat may access kami dito sa inyo mga earth minerals na tinatawag. At ngayon, ang ginawa ni Zelensky, mukhang ang ayaw. Based doon sa napanood ko, mukhang ang ayaw niya talaga ng peace, ng what do you call it, ng ceasefire or peace with Putin. Kasi ang nakita ko doon, syempre, ang gusto niya parang talagang ang Amerikano magkampi sa Ukraine na talagang all-out support. Siguro ang gusto niya durugin talaga itong Russia. Paano mo nga paano ka magkakaroon ng peace o to stop the war o to end the war kung may kikilingan ka? 'Di ba? Yun yung nakuha ko sa statement. Ito actually. Okay? Ang Vice President namin dito, ang sabi kasi ito basahin na lang natin, ang sabi ni Vice President J.D. Vance, for 4 years, the United States of America, we had a president who stood up at press conferences and talked tough about Vladimir Putin. And then, Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. Okay? We tried the pathway of Joe Biden, of thumping our chest and pretending that the President of the United States' words mattered more than the President of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. Kaya si Zelensky, ang sabi niya, okay, so Putin occupied it, are big parts of Ukraine, parts of East and Crimea. So he occupied in 2014, so during a lot of years, sabi ni Zelensky, I'm not speaking about just Biden, but those times was Obama, then President Obama, then Trump, President Biden, and now President Trump. And God bless, sabi niya, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. Sabi niya, he killed people. You know that? Okay, alam naman natin na marami talagang nagurgur doon. Sabi nga ni Trump, no, I was not there in 2014. Ngayon, ang sinasabi ni Zelensky dito, na during 2020, sabi niya, but during 2024, the situation is the same. That people have been dying on the contact line. Nobody stopped him. Okay, you know that we had conversation with him. A lot of conversations, may bilateral conversation. Sabi niya, and we signed with him. Like me and you, in 2019, I signed with him the deal. I signed with him sa French President kay Macron at kay German Chancellor Angela Merkel. Sabi niya, we signed ceasefire. Ceasefire, all of them told me that he will never go. But after that, he broke the ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he did not do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? So parang, ang pagkakaintindi ko kasi dito sa sinasabi ni J.D. Vance, sa Vice President namin, na yung yung America is for diplomacy. You know, diplomatic approach na magkaroon na ng end ng war. So ito naman si pangalan nito, si Zelensky, ini-insist niya yung pag-invade nga ng Russia, ang mga nagurgur na mga pangalan na mga Ukrainian, may mga nagurgur din naman ng mga Russian. Okay? Kasi sabi ni Vance, I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Tama. Sabi pa ni Vice President Vance,
Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office to try to litigate. This is in front of American media. Right now, you know, guys, sabi niya, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to conflict. Sabi ni Zelensky, have you ever been to Ukraine? So anyway, doon nagkaroon ng pag-iinit yung kanilang conversation. Kasi parang sinasabi ni Zelensky during that time, parang alone daw sila. Kaya sabi nila, paano kayo maging alone? We gave you money. Diba? The American people gave you $175 to $180 billion without any kapalit. Diba? Aid yun para makalaban sila. Diba? Makastand sila. Nabigyan sila ng mga armaments at kung ano pa mga military, gadgets and everything, plus cash talaga. So parang sinasabi, kaya nagalit talaga kahapon yung si J.D. Vance, ang Vice President, at saka Trump, kaya naging million, naging headline yun sa buong mundo. So anyway, ang punto de vista ko lang dito, mga kababayan, bilang isang taxpayers, ang stand ng Amerika, ang stand ni Trump ay to end the war. Paano ka magkakaroon ng solusyon para matapos ang giyera between Russia and Ukraine kung itong si Zelensky na kaputulad ni Bangag Jr. ay bangag din, gusto niya talagang ang pagkampi ng mga Amerikano sa kanila is 100%. Wala kang makukuhang peace agreement. Hindi mo matatapos ang giyera. Kasi kung ako naman si Putin, ay julul pala kayo kampi pala kayo dito sa julul na Zelensky na to. Hindi tayo magkakaroon ng solusyon sa problema natin. 'Di ba? Kasi nga ang Amerika, si Trump, particular si Trump, gusto niya nga matapos na itong deal, itong kaguluhan sa Russia. At hindi naman talaga kaya ng hindi naman talaga kaya ng pangalan nito ng ni Zelensky, 'di ba? Ng kanilang gobyerno na labanan ang Russia. Kaya nga sabi ni Trump, let me tell you, you don't have the cards with us. Sabi niya, with us, you have cards. But without us, you don't have any cards. So ibig sabihin, hindi kaya nilang lumaban nang walang support ang Amerika. Kaso lang, nagmukhang tanga, nagsigasigaan itong si Zelensky at talaga namang sabi pa nga ni Trump sa kanya, you're gambling with World War III. Nagpakita pa siya ng mga pictures na ito yung mga pinatay, ganyan, ito yung mga bata, So hindi ka magkakaroon ng solusyon para sa akin na matapos mo to na pagkasunduin ng dalawang bansa, kung yung isa ay hindi, pinasok na yung bayan namin pinagpapatay niya to, ito, ganito, ganyan. Alam na ng buong mundo na nagkaroon ng patayan sa both parties, sa both bansa. So dapat lang mag-move on at pirmahan na yung deal na yan para makinabang naman kami mga taxpayers sa kanilang earth minerals kapalit ng aming pera para sa sinend na namin I think $175 or $180 billion during the entire 4 years nung si Biden ang nakaupo na walang malinaw na kapalit. Imagine mo, ang dami naghihirap ng mga Amerikano, naging homeless, mga addictos dito. Hindi nga mabigyan-bigyan ng Biden administration ng support niya mga yan Pakalat-kalat sa downtown LA. Ang daming mga naghihirap din ng mga Amerikano. Pero that's 180 billion ibinigay namin sa Ukrainian government, di ba? Nang walang kapalit. And now, there is Trump na nagsasabi, okay, ito yung deal namin, puputulungan ka namin kung ano yung pangangailangan nyo, and then we will talk about peace with Putin, ayusin natin to para matapos na ito. Ito yung kasunduan natin. Kaso sigurista itong si Zelensky. Gusto niya daw ng ng security guarantee na kasunduan na, ano pa ba ang security guarantee na gusto niyang hingin sa amin? Tangay na wala nga kaming napala doon sa 180 billion for 4 years na si Julianin Biden na naging presidente. Ibinigay lang namin yung pera at yung mga armaments. Ano gusto niyang sigurista ngayon? At kaya sabi ni Trump, okay, sige. 'Di ba? Kung sabi pa nga ni Trump, I gave you the javelins to take out all the tanks. Obama gave you shits. Parang sabi ni Trump, binibigyan kita ng
power or ng bala, 'di ba? Samantalang si ano tawag dito